For today's video mga ka-olives, gagawa tayo ngayong araw ng chicken a la king at gumawa na nga din pala ako ng calamansi juice dahil marami tayong mga bata ngayon. Hapon na nga ako nang makarating sa kubo mga ka-olives at eto nga, nilinisan ko na nga agad itong binili kong chicken fillet. At pagkatapos ko naman matanggal yung kanyang balat ay eto nga, lalagyan natin ng suka. Kunti lang, pagkatapos lalagyan natin ng maraming tubig at saka natin huhugasan ng maayos. Ang purpose ko nga sa paglalagay ng suka ay para matanggal natin yung langsa ng manok. Pagkatapos ay hahatiin ko naman to sa dalawa para medyo numipis. At ganito na nga kanipis yung gusto ko dito sa chicken fillet. Para nga mabilis natin tong maluto. Pagkatapos ay titimplahan naman natin to ng paprika. Lalagay din pala tayo dito ng garlic powder, counting salt, counting paminta. Pagkatapos isang pirasong itlog. Massage ko nga lang to ng mga 3 minutes at pagkatapos ay mamarinate naman natin to. Basic lang yung timpla natin sa chicken kasi bubunggahin natin yung kanyang sauce. At pagkatapos saka naman ako dito mag-prepare para nga sa mga gagamitin nating ingredients sa sauce. Nagayat na nga din pala ako dyan ng onion at sinunod ko na nga itong bell pepper at isang carrot. At yung gayat nga natin ay ganito nga lang kaliliit. Pagkatapos naman natin maggayat ay nagprepare naman ako dito ng stick pan. Pagkatapos naglagay ako ng butter. Pagkatunaw ng butter, nilagay natin yung ating corn. Naglagay na nga din pala ako ng ating paminta at counting salt. Mekos-mekos lang natin saglit at eto na nga natapos na. Niluto ko nga lang yun ng mga 5 minutes. Pagkatapos susunod naman natin yung para sa sauce. On the same pan, maglalagay lang tayo dyan ng butter, bell pepper, onion at saka nitong carrots. Pagkatapos, mekos-mekos nga lang natin yan ng mga 3 minutes. Lagyan din tayo ng all-purpose flour para ito yung magpapalapot sa ating sauce mamaya. Naglagay na nga din pala ako ng tubig. Nakaunti lang dahil susundan pa natin to ng evaporated milk. Hihintayan lang natin na kumulo yung evaporated milk. Pagkatapos isunod na natin itong Nestle cream. Mekos-mekos nga lang natin yan hanggang nga sa maging creamy. Naglagay nga din pala ako dyan ng Knorr cubes chicken. Tutunawin lang natin to and then susundan pa natin to ng paminta at saka kaunting salt. Mekos-mekos nga lang natin yan at pagka ganito na nga yung kanyang itsura, sobrang creamy na ay pwede na natin hanguin yan. Eto palang sauce mga ka-olives ay talaga naman mapapa-analyze ka na sa amoy. Napaka-simple pero napakadali niyang gawin. Pero sobrang sarap. Ganon. Init na din pala tayo ng oil pagkatapos magtitimpla ako dito ng all-purpose flour, garlic powder, paprika, pagkatapos sinundan ko pa to ng baking powder, and then counting salt, counting paminta, and then itong breadcrumbs. 2 piraso yung nagamit nating breadcrumbs. Pagkatapos mekos-mekos natin to at dito natin ilalagay yung chicken bago natin ilagay sa oil. Pag na-coated na natin ng maayos, pwede na natin tong iprito. Iprito nga lang natin to ng 7 minutes magkabilaan. At pagka nag-golden brown na, ay pwede na natin tong hanguin. Nag-prepare na nga din pala ako dito para sa inumin namin. Kasi syempre, alam nating mapapa-analyze tayo neto kaya kailangan natin ng calamansi juice pampatanggal umay. Kailangan ako ng asukal pagkatapos sinundan ko lang to ng medyo mainit na tubig. Hindi siya sobrang init. Tapos saka natin ipipiga yung calamansi juice. At pagka napiga na lahat, pwede na natin ilagay dito sa malamig na tubig. At sa wakas, natapos na rin itong ating paghihirap. Kaya eto nga, magpe-plating naman tayo. Habang nga nagpe-plating pa lang ako mga ka-olives, naaamoy ko na talaga yung kanyang napakasarap na amoy. Lalagay na din pala natin sa ibabaw yung kanyang sauce. Kaya eto, lalo siyang sumarap. At eto na nga mga ka-olives, ready na nga itong ating chicken a la king. So paano ba yan mga ka-olives? Kumuha na nga kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo kami. Sobrang sarap na experience ko today mga ka-olives kasi sobrang satisfied ako sa luto ko. Thanks God na lang talaga at binigyan tayo ng pagkakataon na eto nga yung maging source of income natin. Ang mag-vlog nga at makapag-explore ng iba't ibang lutuin. At sa matitikman mo na yung masasarap na pagkain na gusto mong lutuin, talaga naman marami ka pang matututunan sa iba't ibang klase ng putahe. At syempre, nagpapasalamat na rin pala ako dyan sa mga solid supporters natin. And of course, thankful pa rin tayo sa mga bashers na yan kasi nga sila nga yung nagpapadami ng ating views.